Siyempre, unahin nating i-analyze ang game ni Wesley So. Kalaban niya dito, si Fabiano Caruana. Mabigat sa long game to. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Report naman tayo ng katatapos lang kagabi na round number 2 ng ongoing Super Bet Classic na ginaganap ngayon sa Romania. Siyempre, unahin nating i-analyze ang game ni Wesley So. Kalaban niya dito, si Fabiano Caruana. Mabigat sa long game to. At isusunod natin yung isa pang magandang laban na nagkapisakan sa round number 2. Then papakita ko sa inyo ang standing. Okay? Ang ginawa ni Fabi, nag C4 English opening at pinasok ni Wesley ang main line, Knight C6, A3. Yun lang, may mga pasakalye, no? May A3, oh. G6 para ifa-fiangketo. Sa level kasi nila mahirap ang maghulihan sa opening, mga kamatsas. Pakiramdaman talaga yan. Bishop D2. Ayan, at normal dito, bakit hindi Knight C3? Anong mangyayari pag nag-Knight C3? Gusto ng computer, magda-Knight F6. Pero hindi gagawin ng human yan. Ang gagawin dyan, Knight DE7. Yan naman ang sa opening book theory na ginawa ng tao. Okay, normally kasi ganun eh. Pero nag-Bishop D2, may mga pabitin, ano? Nag-A5, ayan, para makontrol yung paparating na B4 mamaya. At the same time, may A4, kakain ng space sa queenside, yung B3. At yan ang novelty ni Wesley. Dahil sa mga nagdaang laban, may nagtry na ng Knight D4 at may nagtry ng H6. Ayan, okay? Dito tayo ngayon sa new move ni Wesley, Knight C3, Knight F6. Medyo influensyado ng computer preparation si Wesley. Knight F6, tira ng engine eh. Rook C1, Rook E8, Knight B5, H6, Bishop E3, lalim ng Knight B5, ano? Knight D5, inistorbo, Bishop C5. Parang may tinirit na tore, wala naman Knight B8, ayan, ang mahiwaga sa kanilang mga opening preparation. Lilipat yung Knight, Knight F6, A4, B6 paalis, Bishop A3, and nag-Knight to A6. Ayan. Dito po, ang sinasuggest ng computer engine, una ko ring nakita, since naka-threat ang pawn sa C7, why not C5? Na-block mo pa yung Bishop. Yan ang una ko napilantikan ng mata, no? Parang ang ganda-ganda ng C5, parang biglang naging bad Bishop yung Bishop sa A3. Kontrolado mo pa yung D4. Ganda, sabay Knight C6, Knight D4 mamaya, Yakang-yaka yung pang-iipit na gagawin, pero hindi ginawa ni Wesley. Nag-Knight A6, D4, ay hindi tuloy makasipay basta-basta. Grabe, isang tira lang ang mamiss, no? Meron kagad silang remedyo. Nag-Bishop B7, tineret ang pawn sa E4, kumapture, capture din, takes. Knight takes. Teka muna, bakit? Grabe ang sacrifice na yan, Hindi ko maunawaan. Check ba dito? Queen D5 ang ginawa. Nako, teka muna mga kamatsas. Preno-preno pag may time. Ano meron pag kinapture yan? Magku-Queen B3 check. Grabe, nakita pa ni Fabi yun. At halimbawang ipangharang ang tore, mag-Rook FE1. Ay, ang lalim. Biglang parang tulog lang pala yun. Silent, ano? Matindi. Halimbawa, hindi kakainin na to Matindi. Halimbawa, pag gumanito naman, tingnan na nga natin, Knight G5, mag-H4 naman, wala namang Knight F3, may Queen Pag umalis ang Knight, may ganun, nakapin. Napaka-powerful pala nun. Halimbawa naman, kung ang gawin ay King F6, iiwas natin sa pin para walang hataw ng Rook takes Knight. Magku-Queen F3, check naman. Aray nako. Mamamatsyakaw pa yata. Obligadong tatakbo sa G5. H4, matchas pawn pa. Hanip yung Knight F7 ni Fabi. Hanipatius, ang lalim pala nun. Rook FE1 lang pala. Mabuti nga, nakita ni Wesley. At napatira siya ng Queen D5. Only move. Perfect ang tira na yan. Knight E5, balik na. Siyempre, kakainin na talaga yan Knight G5, ayun. Medyo ambitious ang tira na yan kasi Knight H3 coming, mamati kambingin yung king
'Di ba? Matchas knight yan. Ngayon, bad move. Dapat daw, rook e6 ang accurate move. Rook e6. Lalim, oh. Lalim. Lugaw ang isip natin, ano? Knight g5, h4, good move. Para kung chumikman, may king h2. Rook takes knight. Ay, hanep. Grabe mga palitan ng tira. Check. Queen b7. Atras lang. So, maintain pa rin ang pin. But rook c3. Knight d2 check. King h2. Kinapture na. Then, queen e4. Okay? So, para maliwanag lang po, no? Why not bishop takes pawn? Magku-queen c4 check. At medyo baka mamaya magulintang ang block dito na nakatago mga pyesa, maiwanan yung king side. So, tamang duda rin dito si Wesley na may mangyayaring masama. So, nag-queen e4 muna to cover the c4 square at nag-f4. Ayan, dinipensahan na. Rook d8, threatening check-check. Nag-queen c4 check and na-force na po sa ganito. Nag-c5. Ayan, ngayon palang binitawan. Nag-h5. Yan ang isa sa mga binibiling tira na naman. No? Pag kinapture yung sacrifice na yan, later on, tatiming lang ang white to play f5 pagka hindi na makakapture yung e5 and two connected pass pawns nagagapang. So, ginawa, kinapture nga. Rook e4. Ayan na. Tapos f5 na next. Lamang si Pabi. Lamang. Losing si Wesley. Oh. Aray nako. Aray nako. Ang sasakit ng tira ni Pabi. Pagkalalim-lalim. Bishop g5 sa lubong, knight d6 check. Oh, boss, si Wesley. Bishop f4. Ayun, dapat daw bishop b2. Bishop b2. Pero napakahirap namang makita ng bishop b2. Parang tulog na walang mangyayari. No? Bishop f4, knight c6, knight b5. Yun lang. Puro ganyan ang ginagawa. Makaka-recover talaga. Dapat daw ang tira ay rook e3. Grabe talagang lalim. Silent move na naman to. O, balik tayo sa knight b5, knight d4, f6 check, king f7, knight takes d4, another bad move, knight d6 daw ang tira. At kapag nag-king e6, then rook e1, aray! Halos hindi mo maunawa yung tira ng computer, ang hirap talaga unawain. So, kinapture ni Pabi, capture, so wala pang check, no? Kasi bitin yung pawn f6. Check! Chinek pa rin. Gumanon. Dito na lang kumuntirya. Kaso may D3, timplado eh. Timplading eh. O yun, hindi pwedeng capturein kasi may check doon. So, naging F3 muna to cover the E2 square. O, pero may check. O, timplading. Capture. Ayun, ang pinaka-importante binibili dyan. Rock behind opponent pass pawn, mga kamatsas. Napaka-importante niyan. Huwag dito. Pag nandyan ka, tatalikuran ka lang yan, push, push, push. Sugsuang ang tore mo dyan. Kailangan ang tore nasa likod ng pawn, mga kamatsas, para hindi makatulak yan. Nag-rook d4, king g5, tapos yung king pa gwardyado. No? Ayun, rook a1, check. Oh. Ayun, kasi kung pupush dito, mga kamatsas, check lang eh. Laglag yung pawn sa g3, wala na rin. Yun ang kagandahan, the power of rook behind pass pawn. At dito po nagpasayaw-sayaw na lang. Very lucky indeed sa side ni Wesley, mga kamatsas. Parang nanalo mga fans si Wesley. Nakalusot pa. Losing nga eh. Aray nako, Wesley. Okay. Nasa bingit na siya. Buti nakalusot pa, no? Ayan, abangan natin yung round number 3 niya. Magpuputi si Wesley. Hindi pa napipisa. 2 tabla na po. At ngayon naman pasadahan natin yung nagkapisa ang laban. Ito po yan. White dito si Perusha, black si Abdu sa Torob. Nag-D4 si Perusha, galito si Perusha. Ano to natalo kahapon kay Pabi eh. Ayun, nag-exchange love. Ito namang si Nodirbek, pagka ganyan ang pinasok, medyo panablahan eh. Sa bagay, si Perusha unang kumapture, ano? Parang panablahan ito. Tabla-tabla lang tong opening na to eh. Exchange love. Queen B6. Ayan, ang idea ay pressure. Ayun, novelty po yan. Rook C8 ang madalas ginagawa dito. Okay, para lang po sa mga mahilig mag-aral sa opening, yan ang novelty. At nag-A3. Yan. Kumarga ng candy. Candy inalok. Pero nag-rook C8. Ayan, kasi pag kinagat nyo yung alok na candy, hindi ka na makikita. Pag tira ng knight A4, hindi ka na makikita. Papaskill ka na. Missing. Wala na.
Kinagat mo yung candy na isakay ka na sa sasakyan. So, nag-rook C8, Knight A4, Queen A7, B4. Ayun, para matibay yung C5 square. Nag-B6, Queen B3, Knight to E4, and Bishop D3. Ready to capture the Knight. At nag-Queen B7, kinapture na. Knight D2, syempre kailangan depensahan. Nag-B5 muna, pero hindi nagustuhan ng computer engine. Much better daw ay Knight A7 to protect the pawn. And yung Knight mukhang magmamaneuver to B5. Ayan. So, halos equal lang. Pero nag-B5, Knight C3, yun lang. Grabe naman, no? Knight C5 na, kitang-kita mga kamatsas. So, yan ang tira ng computer. Ang lakas niya na. Pag kinapture, B takes C5, di ba? Oo nga, no? Tapos magda-Knight E7, then Queen C2, talagang atakihin yan. Bishop C6, and Rook A B1. So, may Knight C4 coming. Di pwedeng capture nakapin. Importante dito, matunton ng Knight yung D6, B6 or A5. Ang daming option, ano? Yan. So, slightly better for white kung ganyan ang nangyari. Pero, Knight C3 ginawa ni Alireza and nag-A5. Yun lang. Kakaibang timpla ginawa ni Abdu. Kasi, himbis na suportahan niya, what will happen kung suportahan yan? Mag-E-F3. Babasagin. Tapos, pag kinapture, Knight takes F3, na ang kukuntiryahin naman dito yung E6. So, meron ako nakikita mga break-break din dyan. Ayan, medyo annoying sa part ng black kasi may mga weaknesses eh. So, dito tayo sa A5, Knight C takes E4, Rook A6. Nako, lumala ang ginawa ni Nodirbek. Dapat daw po E5. Nako po naman. Kahit long game ito, para makita mo ito, ay nako, mapaghihinalaan kang gumagamit ng computer engine para maitira mo to. Ano ibig sabihin? 'Di ba? Pag kinapture, capture, para lang. Ang hirap unawain talaga, no? Ito yung mga nakakalugaw ng isip, sabi ganun lang, may mga pabitin, wala na. Computer AI side na 'yan. Rook A6. Knight C5, good move, capture, capture. E5, ayun, saka pa lang ginawa. No, kumbaga sa eksena, late dumating ang pulis. Sa pelikula. Nag-E5 pero na-bad move pa rin. Better was Bishop G3. Na kapag kinapture yung pawn, Knight E4, ayun. Para matunton yung pawn, yung square sa D6. Gracious talaga ang chess. Sabi nila, mahiwaga talaga. Kinapture Bishop E6, Queen B2, then B4, Knight E4. Nako, ayun na, matutunton na. Rook B8, then A4, B3, Knight D6, Queen A7, then Rook C1 to protect the pawn. But still, bad move pa rin po ang binigay. Dapat daw ay Queen to C3. Yan ang ipang depensa. Kaso nakakailang, baka mamaya biglang mag-push-push yan eh. Rook A B1, wala bang mga ganong sokpa-sokpa? May ganon. Wala bang mga ganun? Nakakailang. Pag kinapture. Kakain lang dito. Biran chess talaga. Oh. Woo! Grabe. Mga pangmalaliman. Pero ito lang yung abot ng human eye. Di ba? Simple lang makita. Logically to protect the pawn. Nag-rook B4. Ayun. Ay, talagang may problema si Abdu talaga. Talagang binibigyan niya ng ano si Alireza eh. So, dito mga kamatsas, Knight B4. Knight B4. So, ayun na. Tutuntunan din yung D3. Dapat daw Knight B4. Okay. So, balik tayo sa Rook B4. E4. E4. Bakit? Para naman ito mamaya. Makaganon. Oo. Tapos F4, F5. O nga, no? Knight D4. Bishop E3. Knight C2. Kinapture na. Siyempre, ano na yan. Pag ganyan, makapal na kasi yung pawns eh. Okay lang yan magpa-quality down. Ito na yung paparating mga kamatsats. Queen D7, Bishop D2, paalis muna, then F4. Then going to F5. Very strong control by Firouzja. At dito nag-Bishop takes H3. Wala na eh. Wala na. Ayaw nang intayin dito. Magbamasdan na lang ni Abdul. Let's say, mag-Queen C6, F5, Bishop D7, then Queen C4. Wala eh. Pagmamasdan mo na lang eh. Di ba? Wala nang kabuhay-buhay yan. Kaya pagka ganito mga kamatsas sa mga ganitong senaryo, talagang expect mo. Pagka deads na yung position, magwawala na yan. Desperate na yan. Capture, desperate na. Baka makahalaw-halaw pa ng mga check, di ba? Halaw na lang ang pag-asa dito eh. Check, King F2, Rook C6,
Ayun, knight F5, going to E7 double. At the same time, may paparating na rook G1. Then, ayun na, makukuha na yung pawn sa G7. Then, delikadong yung Black King. Nag-resign na po dito si Abdusattorov. Hanip na, no? At least nakabawi si Perusia. No? Nakabangon siya sa pagkakatalo kay Pabi. Magandang comeback. Parang lumalabas after 2 rounds. Nakadalawang tabla lang siya. Like ni Wesley. Ano? Ito po ang standing nila mga kamatsas. Nangunguna si Fabiano Caruana. Pangalawa si Gukesh sa score na 1.5 points. Wesley So, Nepo, MBL, Giri, Pragnananda, Alireza Ferrusia 1 point, and Bogdan and Nodirbek Abdusattorov nasa pinakahuli 0.5. At inaasahan po nating maglalaban sa round number 3 ay sina Abdusattorov versus Caruana, MBL versus Ferrusia, Gukesh versus Pragnananda, Giri versus Nepo, and Wesley So versus Bogdan. Ayan, pagkakataon na ni Wesley dahil medyo yung pinaka-underdog ang makakaharap niya dito sa round number 3. So, white pa siya. Yan ang pinaka-best chance niya na kapag nanalo siya mga kamatsas, abay maganda-gandang ungos yan. Biglang taas yan. Baka number 1 siya or number 2 pa. O, abangan natin mga kamatsas ang kanyang round number 3. Maraming salamat po. Ito ang hatid na report ng after round number 2 natin mga kamatsas. Hindi po ako makapag-broadcast dito sa mga nag-request kasi tinatamaan po ng schedule. Medyo busy rin araw-araw si coach. May mga meeting schedule tayo eh. Okay? Prior commitments mga kamatsas. Pero pag nakabuelo po, i-live natin ito. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong palagiang suporta. Don't forget to subscribe this channel. At sa ating English channel na rin po na I am Space Roderick Space Nava Space 2. Sa English naman natin yon. At sa ating Facebook page kamatsas na araw-araw nating pinoposta ng mga real OTB ni Coach, mga endgame study and interesting drills. Mag-follow na po kayo. Facebook page kamatsas. Type nyo lang po sa Facebook, lalabas na yon and follow. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.